Ano ho ba ang nangyari po kahapon sa pagpunta doon ng mga nagpapakilalang mga Marines at umano ay taga-deliver ng maleta ni Zaldico? Well, nagpapasalamat po ako dahil finally pumayag sila na magkaroon ng pagtatanong ng individual na pagtatanong at nagkaroon po ng statement na sila. Kinuhaan po ng statement ng ating pong mga ahente ng investigador at natapos naman po, nakuhaan lahat yung 18 po at dumating. Pero nung pipirmahan na po yung kanilang salaysay, ay 6 lang po yung nakapirma. Yung 12 po, biglang si Attorney Balicod ay re-reviewin daw niya po yung mga salaysay, humihingi ng kopya. At may mga kailangan daw pong ayusin. Eh siyempre po, hindi po pumayag yung ating mga ahente dahil yun na po yung personal recollection ng 18 eh. Kailangan na lang pong pirmahan, i-reduce lang po into a document, into a writing. Na meron naman po na nandito na po sa NBI yung mga dokumento po na yan. Opo. So yung 6 po pinirmahan, yung pong 12 ay hindi pa daw po pinapipirmahan kasi under review ni Attorney Baligod. Ano ang disposisyon sa pagkakataong yun ng NBI? Tama po yun. Yung 6 po kasi gusto pa nga niyang bawiin at pupunitin. Yung 6 na napirmahan po, every page po pinirmahan. Humingi po sila ng kopya, hindi naman po namin sila pwedeng bigyan ng kopya. Bakit po? Dahil may department order po, number 48, noong 2017 po, na inilabas po ang Department of Justice na hindi dapat ibigay ang mga CP ng ganyan pong investigasyon hanggat hindi po ito nadadala sa korte at full blow na kaso na. Pangalawa po, there is a case decided by the Supreme Court, yung pong Chavez versus Public Estate Authority, na sinasabi po hindi po yung absolute yung right to information. Pagka po subject to investigation, hindi po pwedeng i-release po ang mga dokumento pong yan. Pero hindi ba karapatan nung ito ho ba in a form of affidavit na kumbaga, attorney? Question and answer po ito. Tapos yun naman po, yung buong proceedings, recorded naman po yan. Na-capture naman po sa video recording. Kaya at saka nga po yung 6, kaya sila pumirma, binigay sa kanila yung kopya bago nila pirmahan, binasa po. Kasi nangyari po niyan, separate na si Atty. Balicod, umilipat-lipat. Kusang loob naman po binigay yung mga statement po. Okay, so kusang loob po. Tingnan naman po, pag tinanong nyo naman po yung mga allegedly 18 po na Marines na yan, sinasabi maayos naman at professional ang treatment sa kanila. Okay. Gano'n naman po ang nangyari talaga. Apo. Pero sir, again, just to just to enforce itong binabanggit nyo ng mga panuntunan po sa Supreme Court decision, hindi ba common sense na kung ako ay nagkaroon ng sinumpaang salaysay, no, dito sa NBI, sa harap ng NBI agent, di ba pwede ako makakuha ng kopya man lang para at least may file copy ako? Hindi ho talaga pwede yun? Meron po kasi kami memorandum circular. Katunayan po, marami na po nagre-request ng ganyan. Inabot ko na po yan na patakaran po sa National Bureau of Investigation. So tama naman po yun. Dapat may kopya. Mabibigyan naman po ng kopya pero hindi po sa ngayon po. Okay. Hanggat hindi po natatapos yung buong investigation po. Okay, sige. Anyway, so yung pong kanyo na kumbaga 6, so yung 12 lumalabas po na wala silang pinirmahan ng mga statement na ito. So ano ho ang mangyayari doon sa statement na kanila pong hindi pinirmahan? Ano yun? Anong turing doon? Well, that can also be formed as evidence po eventually. Kasi hindi dispute po nila. Recorded nga po, they consented to the recording. Balik, Kated, ang nangyari lang po rito, ini-reduce na lang po into writing yung testimony nila. Ginawa, sinipi na lang po, sinulat na lang po. So hindi naman po dapat natanggahan yung pagpirma. Ang gusto po mangyari ni Atty. Balicod, may mga papalitan daw sa statement po. Okay. Na gano'n. When you say recorded, video recording po ito, attorney? Opo, tama po.